Ito ang munting paraiso dito sa bayan ng Cayapa sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Magagandang tanawin at sari-saring tanim ng mga gulay at mga palay ang makikita sa kapaligiran. Hindi matatawaran ang kasipagan ng mga magsasaka dito. Wala silang tigil sa pagtanim. Subalit sa kabila ng lahat, hindi laging umaayon ang kapalaran sa kanila. Dahil kung minsan ang mga tanim nilang gulay ay binibili ng mga buyer sa napakababang presyo na umaabot sa 3 piso kada kilo. Dahil dito, hindi na nila kayang maibalik ang puhunan at madalas silang malugi, kung kaya't hindi lang kalamidad ang kalaban nila, kundi maging ang mababang presyuhan sa merkado. Isang truck ng kamatis ang itinapon na lang sa gilid ng kalsada sa Baguio Nueva Vizcaya dahil daw yan sa napakababang bentahan niyan. Ito ang araw-araw na kalagayan ng mga magsasaka dito sa Cayapa. Dugo at pawis ang kanilang puhunan upang may maipakain sa kanilang pamilya at may pangtustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Katulad na lang ni Rafi na aking nakapanayam. Yagti parang nariga karon no alalagaan di ingulam pagkatapos ng katsambaan pa lang tinababa talaga pirmingan nariga. Kadalasan umaabot sa 30 to 40,000 ang puhunan. Kung minsan ito pa nga ay inuutang. Kaya kailangan aabot sa 50 pesos pataas ang kada kilo ng kamatis pag ito ay ibinenta para hindi malugi at may kaunting kita. Tangay, ano ay kita sa presyo ng kamatis? So kahit nga sa bangka lugi, ito yung inulam sa bibika. Kaya masakit kay Rafi na mabenta ang kanyang kamatis sa mababang presyo. Inalagaan niya ito sa loob ng 4 na buwan, ngunit ibebenta lang pala sa mababang halaga. Kaya ayon sa kanya, uutang na lang siya ulit ng puhunan, baka sakaling makabawi sa susunod niyang pagtatanim. Sana ba itian mo nga makagapon o apay nga bumababa iti presyo iti oversupply, nakasabay kami siguro nga nagmula, kasabay kami nag-harvest, baka di daduma, baka dati import. Pagkatapos namang mamitas ni Rafi ng kanyang mga kamatis, hahakutin naman niya ito sa kalsada upang kinabukasan ay dadalhin sa bagsakan ng mga gulay para doon bibilhin ng mga buyer na manggagaling pa sa Manila. Katapos pong i-harvest yung kamatis, ika-classify po nila kasi iba po yung presyo ng big. Ito po yung big, ito yung medium, ito yung small. At ito po ay hindi na po nabebenta ito kasi ito yung reject, hindi na po kukunin ng buyer. So ganun po yung ginagawa ng mga farmers, ika-classify kasi iba yung presyo nito, mas mababa at mas mahal ito. Araw-araw pabago-bago ang presyo ng gulay sa bagsakan at ang mga buyer pa ay masyadong maselan sa pagbili ng mga gulay. Kaya si Rafi ay hindi nakakasiguro kung bibilhin nga ang kanyang gulay sa mataas na presyo. Doble dagok ang nararanasan ng farmers. Maliban sa mababang presyo ng gulay, taon-taon sinisira pa ng bagyo ang kanilang pananim. At kung may matiraman, hindi rin makakalusot dahil madalas din ang landslide kaya nasisira ang mga farm-to-market roads. Katulad na lang noong bagyong Karina, maraming mga gulay ang hindi na napakinabangan dahil hindi nakalusot bunsod ng mga pagguho. Hindi kalamidad at mababang presyo ng gulay ang magpapatigil sa mga farmers sa pagtatanim dahil ito ang kanilang kinagisnan at kinabubuhay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy-tukoy ang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga presyo ng gulay sa merkado. Kung ito ba ay dahil sa importasyon,
Ngunit isa lang ang sigurado, farmers na naman ang biktima. Ang kahilingan ni Rafi ay sana maaksyonan ng gobyerno ang ganitong suliranin upang hindi nasasayang ang bawat patak ng pawis ng mga Pilipinong magsasaka na nagbabanat ng buto upang magkaroon tayo ng pagkain sa ating mga hapag ng bawat Pilipino. Ako si Roderick Toloy at ito ang Through the Lens, the short documentary.